nabago ba kayo talaga? Itong may kasiraan, magbibihis ng walang kasiraan, di ba? Ano yung kasiraan? Kasiraan. Ano yung sa kawikaan? Yung ginagawa nyong masama, yan ang mawawala. Kasiraan. Kasiraan natin yan. Bakit umiiral pa yung kasiraan? Dito says, hindi tumalab yung trompeta. Yung pakakak, hindi tumalab. Walang kinalaban. Ilang pakakak na sumigaw. Ano sabi? Isang kisap mata. Tayong lahat ay babaguhin. Ang tanong, nagbago na ba kayo talaga? Nakatutok. May nabago, kaya lang hindi lubos pa. Ba, kailangan lubusin na. Hindi yung kunti-unti. Kailangan isang mata. Kaya nagsisikap. Nagsisikap na maging banal. Oo, susukatin mo pa pagbabago. Bukas ang takal, bukas ang takal. Ganon. Isang iglap, sabi niya eh. Isang kisap mata. Itong may kamatayan, magbibihis na walang kamatayan. At itong may kasiraan, magbibihis na walang kasiraan. At tayo'y babaguhin. Ang tanong, nagbago na ba kayo talaga? Walang makasagot. Kaya sabi ng Pablo, siya sa atin nyo sarili nyo kung nagbago na kayo, hindi. Sarili nyo, turuan nyo. Kayo ang driver na sarili nyo. Marunong ba kayo magbanew sarili nyo? Kasi nagtanako ng bang. Baka puro bangin nabutin nyo. Kamatayan. Dati lang, cellphone lang yung nanakaw. Ngayon, pera na. Bago nga. Pang-una. Hindi lang pera, maging-hudas kayo. Dati, isa Para lang magkapera sumay. lang kayo, si Jesus ang isang lanyo. Ganun ba ang natutuhan nyo sa pag-aaral? So, tapos na naman ang bagong taon. Anong resolusyon niyo? Yumaman. Para yumaman? Sa espiritual. Ano sabi ng Satanas? Sige lang, dong. Yumaman sa pananampalataya. Mayaman na ba kayo? Dahil sa iyo. Very poor pa rin kayo. 75 pa. Kailangan pantay daw. No, dito sabi. Alright. Sa grade 6. Larawan na tinatapos. Ngayon, basahin nyo doon sa Colosas Colosas. 3:12. Diretso. Colosas 3:12. Rosas Kayo. 3:12. Mga bis nga kayo, gaya ng mga hinilang ng Diyos. Alright. Nakabihis na kayo talaga. Gaya ni Pablo, gaya ni Jesus, gaya ni Ezekiel, Jeremias, propeta, nagaya nyo ba sila? Wala. Kaya ubusin nyo ang panahon nyo. Gugulin niyo kung hindi kayo magbago. Hindi kayo makapunta sa buhay na walang God. Tandaan nyo. So, tuloy mo basa. Na mga banal at minamahal, na isang pusong mahabagin, ng kagandahang loob, ng kababaan, ng kaamuan, ng pagpapahinuhod. Magtiisan kayo sa isa't isa, at magpatawaran kayo sa isa't isa. Kung ang sino man ay may sumbong laban sa kaninuman, na kung paano pinatawad kayo ng Panginoon, ay gayon din naman ang inyong gawin. Ganon. Bakit? Yung kasalanan ng isa nagkalat. Shiner lang, no? Share? Share ba yun?
o chismis? Chismis. Hatid lumaki. Para hindi masama pakinggan. Share. Oh, chismis yun. Ano share? Walang share sa ano. Sa Share. Pilipino lang may share. Share your chismis. Tuloy ko pa. Basta ginawa niyo yun. Chismis na yun. At sa ibabaw ng lahat ng mga bagay na ito, ay mag-base kayo ng pag-ibig na siyang tali ng kasakdalan. Talaga, meron kayong pag-ibig? Ng kasakdalan. O away-away, gulo-gulo? Pag-ibig na pakunwari. May pag-ibig na ba kayo talaga? Ano sinabi ni Pablo sa pag-ibig? Hindi gumagawa ng masama. Sa kanyang kapwa. At ang pag-ibig ay siyang katuparan ng kautusan. Alright. Ang pag-ibig, linawin natin yung pag-ibig, ha? Kung meron kang may-ari, ay pag-ari na tinatago mo at kukunin na iba, may pag-ibig ba yung tao na yun? Wala. Sakin tawag dulo. Kung mayroong pag-ari ng tao at sisirain mo, may pag-ibig ba yun? Sakin tawag dulo. Sarili lang niya ang iniibig niya. Lahat ng pag-ari ng kapwa mo, sabi ng Diyos, Huwag mong huwag iimbutin. mong iimbutin. Alright. Sino gumagawa nun? Thou shalt not covet. They never wife. Bakit dito sa loob ng bahay ko, dami kong gamit, ba't nawala? Nasa mabuting kamay lang yun, bro. Chismis. May namamalengke ba dito, Lo? Anong pag-ibig? Huwag magawa ng masama sa kanyang kapwa, di ba ganon? Opo. Sino gumagawa nyo kayo dito? Di ba ka naman nalaglag lang sa silong? Dinambot. O baka naman kadakuha ng Kaya yung kutsara? gumagawa ng ganon, anong gagawin, ang gawin natin? Sawayin? Sinawayin niyo talaga? Meron naman pagkakataon po lolo na kung gumamit yan ng kutsara na ilalagay sa kanyang baunan. Nauwi. Nakalimutan, uwi. Hindi ba sabi na 10 utos, lahat ng pag-ari na yung kapwa, Huwag mong iimbutin. huwag mong iimbutin. Hiniram lang. Hiniram lang. Hindi na nga bumalik. Ay, mahirap din magpahiram lo, no? Hindi hiniram. Ang timpla ng kape nito, ibinabado. Hindi marunong umakyat yung baso. Pati kutsara. Alright. Eh, minsan nakakatakot mang pahiram eh. So, yung mga saltang yun, nangyayari yun, di maliwanag na wala pang nagbago. Wala pa. Maliit pa lang na bagay yun, na-question na eh. Eh kung yung pakakakay magsawa, Wala na. Iiwan ka na ano. Iiwan ka na kahit di ka nagbago. ano sabi niya pakakak? Nasya si Pablo. Di ba pa yan? Ano sabi niya? Baka nagpapagod ako na walang kabuluhan. Natatakot ako sa inyo mga kapatid ko. Na baka mga pinagpapagalang ko ay mawala ng kabuluhan. Matagin mo 49 years ako nagpagod. Hanggang ngayon, nawala kabuluhan yung pagpapagod ko. Pero hindi naman po lahat ng 49 years na inyo kami kasama. Ano sabi ng Espiritu? Kukunin ko na yan. Ano kayo mangyari sa inyo? Luwaan daw, susunatan. Kanya-kanya na. Gawa kayo ng kanya-kanya sentro. Ano? Akin yung letter A. Ay, yung letter K. Ay. Hindi ba totoo na sinabi ni Pablo yan? Maniwala ako na may pagkabahagi sa inyo para makita yung totoo at hindi totoo. O marami na, di ba? Opo. Yung nagkakabahabagi, hindi talaga manatili. Ano sabi ni Kristo? Kaya marami kayo natutuhan na dito, di ba? Opo. Yung natutuhan ba ninyo, ginawa nyo na? Basahin ko po. Sige. Filipos 4:9.
ang mga bagay na inyong natutuhan at tinanggap at narinig at nakita sa akin. Ang mga bagay na ito ay gawin ninyo at ang Diyos ng kapayapaan ay sa inyo. Oh, sabi ni Pablo yan na. Ako naman, magsalita yun. Lahat ng kita ninyo sa akin, ginawa naman ninyo. Yung iba, Hindi pinipilan nyo gusto nyo gawin. Para kayo nagdasal na, Ama namin na sa langit ka, diyan ka lang ha. hindi naman kasi lahat ng bagay na tungkol. Hindi yung loob mo, sundin namin yung kalooban namin. Pero yung mga payo niya, yun, ginagawa namin. Ayun nga, pero hindi lahat. Kasi ang payo mabuti at masama eh. Wala akong pinayo na masama, engot. Ibig sabihin sa iba, hindi ko naman sila bisa yun. Oh, bakit sinabi mo mabuti masama payo? Nagpayo ba ang Diyos na masama? Payo nga eh. Kaya huwag mo gagamitin, mabuti masama. Yung masama, ikaw gumagawa. Ibig sabihin sa sanlibutan, mabuti at masama ang nakikita. Pinagpagis ng Eh, ba't mo nila yung masama na sa limutan? Eh, nandito lang tayo. Ba't may nakikalaman mo sa limutan? Lumalabas din kami kasi sa campamento. No? Nakikipamuhay din kami sa sanlibutan. Ibig sabihin, para kang yung sinabi ni Santiago, nagsalamin ka. Ngayon, wow, banal ko, galing ko. Hindi mo lang kilala Kaya nasa labas pala, talentado na ako. Kaya nga, yun ay ibig sabihin. Hindi kami nag-iingat. Kaya nga, paglabas mo sa kampamento, nakalimutan mo na yung aral. Dati-dati, ang bait mo rito, paglabas mo, talentado ka na pala. tawag ng tiger bomb. Natutuwa, no? Eh, ano silbi ngayon na natutuhan mo rito? Di pa lang lumusot dito, labas dito. Hindi dumiritso sa puso. Hindi ba yun ang tipan? Jeremias 31:31. Okay. O ngayon, ito ang bagong tipan na. Ngayon, sa atin lahat ito. Sibasahin mo. Isusulat ko ang aking utos. Idudukit ko sa kanilang puso. Ang bagong tipan ay gagawin. Jeremias 31:31. Narito, ang mga araw ay dumarating, sabi ng Panginoon, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sangbayan ni Israel at sa sangbayan ni Juda. Hindi ayon sa tipan na ipinakipagtipan ko sa kanilang mga magulang sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupain ng Ehipto, na ang aking tipan ay kanilang sinira, bagaman ako'y asawa nila, sabi ng Panginoon. Kundi ito ang tipan na aking ipakikipagtipan sa sangbayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban, at aking isusulat sa kanilang puso. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. Alright. Ngayon, yung aral natin na Korinto 9, nasulat ba sa inyong puso? Korinto 15. Hindi ba yun ang tipan? Pagtunog ng pakakak, tayo lahat ay babaguhin, na itong may kasiraan ay magbibihis na walang kasiraan, itong may kamatayan ay magbibihis na walang kamatayan. Para lamunin ang pagkatagumpay. Nagbihis na ba kayo na walang kamatayan? Nakabihis na ba kayo na walang kasiraan? Ano yung pagkakala nyo kasi ng ano yan? Di ba kasiraan? Ba't nabihisan pa kayo na may kasiraan? Hindi tumalab yung aral ni Kristo. Kaya nga, lumaplis. Manahan nawang sagana ang salita ni Kristo. Alright. Kilala ba ninyo si Kristo? Sino si Kristo? Karunungan at kapangyarihan. Ang lihim niyang pangalan.
Hindi. Mamaya mo po. Hindi nyo pakilala. Siya si Juan Valentino. Mayroon ba siya pana? Parang Mr. Kobe to. Yung parang si Kopido. Pag pinana niya puso mo, iibig ka na. Ibig sabihin, yung puso nyo, di pa tinamaan. Paano pag maraming inibig? Yan, isa lang eh. Ibigin mo lang yung asawa mo ha. Hindi masabi ng Biblia, ako'y Diyos na inyong asawa. Talaga ba? Nagmamahala kayo? Mahal nyo talaga ang Diyos? Ano sabi ng Diyos? Saan kayo utusan? Pumaroon kayo. Ano man, sabihin ko, salitain mo. Ginagawa niyo yan? Nabuhay. Hindi na po magpupuntahan. Ano? Alalahanin yung mga turo ni Kristo. Ano sabi ni Kristo? Basahin mo nga. Matthew 5:17. Huwag ninyo isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan ng mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain, kundi upang ganapin. Talaga, ginaganap niya ang salita ng mga propeta. Ba't walang mga sagot? Walang nakagawa lang. Di sinungaling kayo lahat. Paano kayo ibigin ng Diyos? Sinungaling pala kayo. Kaya ka pinagtsatsagaan ng alam tulog. Kaya nga, ilang taon na siyang nagtsaga, nagtiis sa paghihintay sa inyo. Laos na siya. Di pa kayo sumikat. Ano sabi ng Biblia? Gumising ka. Bumangon ka na. Dahil ang liwanag mo, wala pa. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay makikita sa iyo. Eh, ba't mo tinatago? Bakit yung kaluwalhatian ng Diyos ay itinatago nyo? Hindi pa kayo gumising? Alright. Sana, lahat ng aral, matandaan ninyo ha. Ano sabi ni Pablo? Galatia 4:19. Maliliit kong mga anak na muli kong pinagdarandam sa mga anak hanggang si Kristo ay babadha sa inyo. Alright. Nagmukha na ba kayong Kristo? Ba't wala kayong kumigi mo? Kanina, dadaldal ninyo mga ingot. Ano sabi kanina narinig ko? Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at kalarawan. Di ba sabi nyo? Nalalang na ba kayo ng kalarawan at kawangis ng Diyos? Apo. Meron bang kawangis ng Diyos na tamad? Wala po. Meron bang kawangis ng Diyos na bobo? Wala nagpapahinga lang do. Meron bang kawangis ng Diyos na lakwatsero? Di ba ka nagmimisyon? Ano? Misyon ko si misyon? Baka iskarsyon? Alright. Lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis at kalarawan. Sinabi niya, Genesis 5, di ba? Apo. Yung pasimula. Sino kasama niya? Ikaw. Mga propeta. Mga arkanghel ang kasama niya. Mga apostol eh. Nung
Nung malalang ang tao, sinong lumitaw? Adam. Si Moises, di ba lumitaw? Kawangis at kalarawan ng Diyos. Ano man iutos ng Diyos ay ginagawa ni Moses. Noong panahon ni Jesucristo, sino ang nalalang, nakawangis at kalarawan ng Diyos? Kristo. O sa panahon natin, Ikaw. sino ang wangis at kalarawan ng Diyos? Ikaw po. Alright. Kaya nga, itong tagalalang laos na, ano yan? Lahat na sumusunod, kalarawan Okay niya. lang yun, basta sumikat. Pag di sumusunod, di kalarawan niya. Lahat na sumusunod. Alalahanin nyo na si Kristo ngayon ang kasama ng Diyos na naglalaro ng tao ayon sa kanilang wangis at kalarawan. Ngayon, kalarawan na ba kayong Diyos? Medyo. Alanganin, Alanganin pa. kumbaga sa itlog, bugok. Tuloy amnoy. Kaya si Pablo, naglilimlim, nabugok lahat yung kanina. Hindi, kinakain niya kaya yung alanganin lolo. Penoy Ay, kaya pala, gusto yung bugok. Di ba may nabibili sa balot na alanganin? Penoy amnoy. Gusto pala ninyo itlog na may amnoy. Kaya pala kayo amnoy lahat. Alright. Hindi ba, sinabi ng Biblia, ihiwalay na niya ang tupa sa kambing? Apo. Talaga magtupa na kayo? Wakin. Tupak. Ha? Talaga bang nakalagay na kayo sa kanan? Makaliwa. Eh, ba't kayo kumakaliwa pa? Hindi. Kami kumakaliwa. Para kayong driver na nagmamaneho sigsag. Puso kasi yung kaliwaan lolo. Kaliwa. Kaliwa kanan, lolo. Hindi ba sila inalimbawa ng Panginoon na nag-araro? Si Pacquiao, kaliwa kanan. Ang nag-araro, kailangan matuwid ang kanyang araro. Huwag nilingon kanan kaliwa para diretso. May nakakita ng maganda. Lumikon. Hindi ba matagal na kayo nag-araro? Bakit liko-liko ngayon yung araro nyo? Napanot na nga sa Nakakita ng gwapo. Palingon. Alright, alalahanin nyo, pinag-aralan natin na tularan nyo ang Diyos, sabi niya. Efeso 5, no? Kayo nga ay magsitulad sa Diyos, na gaya ng mga anak na minamahal. Alright. Tumayo ka. Talaga bang natularan ninyo ang Diyos? O sige, tingnan natin. Malapit pa lang. Kung hindi natularan. Talaga ba ang hain ninyo ay hindi panis? O tingnan natin kung ang hain talagang hindi panis, ha? O tawagan nyo ba na Espiritu para makita ko sino talaga kalarawan ng Diyos sa inyo. Lolo, kita mo yung waga mo. Yung alkansya mo, lo.